Eto, mainit na balita mga idol. All set na ang bakbakang Gilas versus Australia ngayong araw para sa pinaglalabanang semifinal slot ng FIBA Asia Cup. Marami ang nagtatanong, kakayanin nga ba ng Gilas na maka-upset sa Boomers? May nais nga bang patunayan si Coach Tim sa Gilas fans? Pero bago yan, like and subscribe lang mga idol para sa latest basketball news and highlights. Simula nang sumali ang Australia sa FIBA Asia Cup noong 2017, hindi pa natitikman ng Australia ang talo sa torneo. Sa edisyon ngayong taon, na-sweep nila ang Group A at pumasok sa quarterfinals bilang isa sa pinakamalakas na team. Kilala sila sa kanilang 48.7 rebounds per game. Pangalawa yan sa buong tournament at ang depensa nila na dumidikit sa bawat possession. Ngunit may butas din ang kanilang laro. Mataas ang average fouls per game na nasa 21. Pangalawang pinakamataas yan sa kompetisyon. Ito ang pwedeng maging target ng Gilas, lalo na't nasa halos 70% ang free throw percentage ng Pilipinas. Pinakamapanganib sa lineup ng Boomers si Jalen Galloway na may 2.7 3-pointers made at 2.3 steals per game. Siya ang tipikal na two-way player na parehong nakakasakit pa mapa-offense man o depensa. Mula sa nakakapagod pero makasaysayang overtime win kontra Saudi Arabia, dala ng Gilas ang momentum papunta sa quarterfinals. Sa panalong iyon na 95-88, pumutok si Justin Brownlee ng 29 points. Kasama ang clutch 3-pointer na nagdala sa laro sa OT at matalo ang host country Saudi Arabia. Malaking tulong din ang ginawa ni Kevin Kiembao at AJ Edu. Parehong may tig 17 points habang si Scottie Thompson ay nag-ambag sa rebounding battle na naging susi sa panalo. Sa kabuuan ng torneo, Gilas averages 44 rebounds per game, pangatlo sa lahat ng team sa FIBA Asia na halos dikit lang sa Australia. Ano nga ba ang mga magiging kritikal sa laban ng Gilas versus Australia? Una dyan ang magiging matchup ni Dwight Ramos at Jalen Galloway. Parehong two-way player kasi ang dalawang to na kayang mag-set ng play at pumuntos at dagdag pa na mga legit defender din ito. Kaya kung makokontrol ni Ramos si Galloway and Dwight can convert it to points, malaki ang chance ng Gilas na manalo. Pangalawa, dominating ang Boomers sa rebounds department. Pero with players like Scottie Thompson and AJ Edu, we have a chance to beat them sa rebounding category. And lastly, kailangang i-capitalize ng Gilas ang foul trouble ng Boomers para ma-convert yan sa points. 21 fouls per game is napakalaki, lalo na magiging low-scoring game ang laban na to. Sana lang ay maipasok lahat ng Gilas ang free throw na ibibigay ng Boomers sa kanila. Well, para sa akin, turnovers ang pumapatay sa Gilas sa mga recent games nito, so dapat lang malimit nila yan sa game kontra sa Boomers. Though wala na tayo masasabi sa rebounds, kailangan lang talaga na malimitahan ang offensive rebounds ng Australia dahil madali nila yang mako-convert sa points. Kailangan lang din siguro na maging agresibo ang mga guards natin to collect fouls sa Boomers since they are known for giving a lot of fouls per game. Then we can convert those fouls into points. Abangan na lang natin kung kayanin ng Gilas maka-upset sa powerhouse team na Australia para lahat ng bashers at haters ng Gilas ay ma-convert sa Gilas fans. Support lang tayo mga idol, mas kailangan ng Gilas ang suporta ngayon kesa sa kritisismo.